Napapansin niyo ba? Itong mga dating opisyal ni Digong, pinakakasuhan na ngayon ng ombudsman. Talaga, oo, panahon ni Digong, oh, parang ang daming anomalya. Anong nangyari dyan? May mga basbas ba yan ni Digong? Anong nangyari? Aba, hindi seryo, hindi biro ka-coffee ha, itong mga kaso na ito na gusto ng ombudsman na isang pa. Seryoso ito ka-coffee, malakihan itong kaso na to. Panahon to ni Digong ha, naging talamakatang anomalya. Bagamat wala pang finality dyan eh. Mukhang naging talamak ang anomalya ng panahon ni Digong. Anong nangyari dyan? O, nasa balita ng GMA News Online, no? Ombudsman orders graft traps. Oy, graft ito ha, hindi ito biro ha. Graft traps versus Duque ng Department of Health. Silaw ng DBM over 41 billion pesos fund transfer. Ang laki nito ha. 41 billion. Maanumalya ito ka-coffee. Yan, pinapakasuhan si Duque. Panahon to ni Digong ha. At Silaw. Naku, ano nangyari sa atin? Kawawa na naman mga Pilipino dito kung totoo yan. The Ombudsman has ordered the filing of graft charges against former Health Secretary Francisco Duque III at the former Budget Undersecretary Christopher Lau over the alleged irregular transfer of over 41 billion pesos for the procurement of COVID-19 supplies in 2020. Biruin mo, pandemya na, naghirap na yung bansa, umutang tayo ka-coffee para ma-sustain yan. Di ba? Ang dami nating utang dahil sa pandemic. And then, nagkakaroon pala ng anomalya. Nako, ito dapat yung mga makukulong eh. Kung mapapatunayan ha, hindi natin sinasabi na guilty na agad sila dyan. Mag-iimbestiga pa. Pero if ever mapatunayan yan, deserve nila yan. In a separate decision on the administrative complaint filed against them, the Ombudsman also found Duque and Lau guilty of grave misconduct. O, biruin mo ha. Kaya pinagluluon tayo dito ng may lumabas advertisement. Guilty daw po ito sa grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the service. Anong nangyari kay Duque? At anong nangyari dito kay Lau? Malakihan ito ha. The Ombudsman dismissed the criminal and administrative complaints in connection with the same information against Maria Carolina Taino, Mirna Kabutahe, si Roger Tong-an, si Leopoldo Vega, Napoleon Arevalo, Enrique Tayag, Filipina Velasquez, Lorica Babago at Crispinita Valdez. Ayan, na-dismiss ka-coffee yung mga criminal at administrative cases sa iba pa pong mga opisyal ng DOH sa usapin na yan. Sa 49-page resolution po, may petsang May 6 at inilabas po nitong Friday lang, sinasabi po ng Ombudsman na it was unlawful for the DOH to transfer 41 billion pesos to the DBM procurement services that Lau headed. Sino ba kasi nag-appoint sa mga tao na to? Walang iba kundi si Digong. Ano yan? Daming matatalino kabugado. Bakit hindi nyo kinonsult yan? Laking pera niya, no? It said PSDBM was only allowed to buy common use supplies, a category that did not apply to the COVID-19 pandemic supplies, bought with the 41 billion allocation. Naku, anong mangyayari dyan? Ibalik nyo yung 41 billion? E paano kung nahati-hati na? Nabili naman yung iba. To be fair, nabili naman. Hindi na natin alam. Kasi pag mali yung proseso, naman ka dyan sa maling proseso. Ibig sabihin, may anomalya yan. Pero kailangan patunayan yan. The Ombudsman cited the 2020 General Appropriations Act which defined CSE as those included in the electronic catalog of the PSDBM and those which will be regularly updated to include all items commonly procured by agencies of the government. So ang problema dito ka-coffee, hindi dapat nagbigay ng pera itong Department of Health sa PSDBM kay Lau. Ang laki yung pera niyan, 41 billion pesos yan. Supposedly, dahil ang pera na binigay yan sa DOH, kayo yung mag-procure niyan, ideally ha. Kasi may limitations yung mga pwedeng i-procure ng PSDBM. Pili lang. Hindi lahat ng items pwede sila mag-procure. Ito yung mga commonly na ginagamit na items. Sila yung nagpo-procure niyan. Ayun, major process ang nilabag dito. Allegedly ha, ng DOH. Patunayan nila dyan. Kundi, makukulong itong si si, tawag dito, si Duque at si Lau. Maliban nila kung sinadya yan. There is no indication that when GPPB, o yung Government Procurement Policy Board Resolution number 3/2020,
was approved on March 9, 2020 or immediately thereafter that items declared as CSE are already available at the PSDBM, sabi po ng Ombudsman. Ibig sabihin nito ka-coffee, naaral na to ng Ombudsman at nakitaan nila ng merit at dapat ng kasuhan si Duque at si Lau. Hindi ito bago lang ha. Kumbaga na-determine na ng Ombudsman yan. Ay, mukhang may merit itong dapat kasuhan na yan para idalhin na yan sa totoong korte. In fact, a March 25, 2020 announcement in the Philippine Government Electronics Procurement System, o ito po ang tinatawag nating PhilGEPS, which served as the central portal for all procurement information and activities of the Philippine government, showed that yung mga PPEs po na tinatawag natin, personal protective equipment, testing kits, and other CSE included items were not available in the PSDBM. O biruin mo, hindi nga available sa PSDBM yung mga kailangan na equipment ng DOH, pero dinownload pa rin yung pera na 41 billion pesos. Hindi nga raw available yan. Kumbaga, to be fair din naman sa DOH, parang ang ginawa nila dyan, total, siguro, busy sila, no? Isa naman dahil dyan sa mga pagdinig sa Senado na inattenda nila dyan sa Congress, no? Isa naman dahil nila dyan, dahil busy sila dito dahil sa COVID-19 pandemic, sila yung lead agency dyan. So parang, limitado na yung aming resources, so yung aming kakayahan, yung aming time na mag-procure pa nito. So, pinasa nila yung obligasyon sa PSDBM. Yan, transfer nila yung pondo dyan sa PSDBM. Ang problema, against the law yan. Labag sa batas yung ginawa nila yan. Mahirap-hirap ito ha. Mukhang kinakailangan magpaliwanag ng matindi itong si Duque at sila. Mga tao ni Digong to ha, mga in-appoint ni Digong ito. Yari kayo dyan. Sige, mukhang kailangan magbayad ng magagaling na abogado dyan para ma-absuelto sila dyan. Pero wala pang finality ha, wala pang decision dyan. Kailangan nilang patunayan yung na yan. Yung mga allegation sa kanila at yung kaso na yan. Na bankrupt ang Pinas kay Digong nyo, Jake Cor. Hindi, nangutang naman. Hindi na bankrupt. Nangutang. Kaso daming utang. Tayo magbabayad yan. Ang laki ng utang Pero sa bagay naman, namigay naman, di ba, social amelioration program, natatandaan nyo, namigay, pinatikim naman ang bawat isa ng 6,500, 4,000, etc. Pero hindi kami kasali. Pero nagpatikim naman. Pero hindi natin alam kung ilang percent yung pinatikim doon sa nakuhang pera. Anyway, sige, karma is real. Ika nga. Sandra Valdez, yan, DDS. Ay, dutay, out na. May balik din sa kanila yan. Azumo, bungog daw. Ano to ibig sabihin? O siya, sige. Yung mga ka-coffee natin, nakikinig sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kay Luisa Bacasmo, kay Joey Lisaca, kay Gina Villanueva, Galinato, kay Judith Alcober, Ronald Daeng, kay sa kaibigan natin nasa California. No mention of names. Happy viewing po sa inyo. Kay Zaida Navarro, shout out po sa inyo. Sa lahat ng ating mga ka-coffee na nakikinig po ngayon, happy Friday po sa inyo. Ako yung magpapaalam na muna sa inyo. Thank you for tuning in. Yung mga nasa Facebook, make sure na naka-follow kayo ka-coffee. Click lang po yung follow, nasa taas. Yung mga nakikinig po sa Facebook, click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige, thank you everyone sa mga tumutok sa atin ngayon. Gusto ko muling pasalamatan si LV Cast sa super sticker. Ang bago nating miyembro, si Prosperity Magnet Unlimited at sa kanyang tatay na lagi daw pong nakatutok sa atin. Thank you. Yan, sa iyong pa-super sticker din sa membership. Prosperity Magnet Unlimited. Ang ganda ng pangalan, no? Thank you, ka-coffee. At sa lahat po na nakaantabay sa atin, na nakinig at sumusuporta sa atin sa Facebook at sa YouTube kay Ma'am Hana Rivera Bunuan. Thank you, everyone. Alright, sige. Good night, everyone. Ka-coffee, kita-kits ulit tayo bukas, ka-coffee. Thank you for tuning in. Sige, paalam na sa inyo, ka-coffee. Bye-bye. Happy weekend, everyone. Happy weekend.